Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang pagpuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y magpalain, ito ang aming dalangin. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, naawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan. Pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ang iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Daan ng poong nariyan na, tumirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus sa mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao, at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayundin naman, pahihirapan nila ang anak ng tao, at naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari nyo bang ngitian ang inyong mga katabi at sabihin sa katabi, "Mahal ka ng Diyos." Sa ebanghelyo natin ngayong araw, makikita natin ang koneksyon ng plano ng Diyos sa kasaysayan ng kaligtasan. Kaya nga binanggit ni Jesus ang tungkol kay Elias at ipinakilala na si Juan Bautista ang katuparan ng propesiya. Gayunpaman, hindi siya kinilala ng marami. Sa halip, siya ay tinanggihan at pinahirapan. Isang paghahanda rin na daranasin ni Jesus mismo bilang anak ng tao. Ang mga plano ng Diyos ay maaaring hindi madaling makita. Ang plano ng Diyos ay maaaring hindi madaling maunawaan. Maraming beses, tulad ng mga tao sa panahon ni Juan Bautista, hindi natin nakikita ang kilos ng Diyos sa ating buhay. Minsan, nahihirapan tayong maunawaan ang kalooban ng Diyos sa atin. Maaring dahil hindi ito ayon sa ating inaasahan o maaring may mga bagay tayong inuuna. Kaya,
ipinapaalala ng Ebanghelyo na ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Kahit na hindi natin agad ito naiintindihan. Kahit na ito ay hindi natin nauunawaan. Kaya mga minamahal na kapatid, napakahalaga ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa Diyos natin ibigay ang ating tiwala. Sa Diyos tayo lubusan na sumampalataya. Hindi man natin naiintindihan ngayon ang Kanyang mga plano para sa atin, ibigay natin sa Kanya ang ating buong pananampalataya sa pagkatandaan natin kahit kailan hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Si Juan Bautista ay boses sa ilang naghahanda ng daan para kay Jesus. Subalit, hindi siya kinilala ng marami. Sa ating panahon, sino ang mga Juan Bautista sa ating buhay? Maaring ito ay ang ating mga magulang, o kaya naman ay ang ating mga guro, o mga kaibigan na nagiging daan upang marinig natin ang Diyos. Ang tanong, nakikinig ba tayo? O baka natabunan ng ingay ng mundo ang kanilang mensahe. Sobrang abala at nakababad sa ingay ng mundo, kaya hindi na natin nadidinig ang tawag at paanyaya sa bawat isa sa atin. Minsan, kahit nadidinig, mas pinipili natin na magbingi-bingihan. Alam natin kung ano ang totoo, pero mas pinipili natin na manahimik. Alam natin na hindi tama, pero hindi tayo nagsasalita. Alam natin na may mali, pero mas pinipili natin na magwalang kibo. Iyan ay paanyaya sa bawat isa sa atin. Matuto tayong makinig. Makinig gamit ang tenga ng ating mga puso. Matuto tayong magsalita, lalo na sa pagtatanggol sa mga inaapi. Matuto tayo na sa ating pakikinig, matanggap natin ang katotohanan. Si Juan Bautista, nagpahayag ng katotohanan. Marami ang hindi nakinig, marami ang nagbingi-bingihan. Ikaw at ako ay inaanyayahan, hindi lang upang makinig, kundi upang magpahayag din ng katotohanan. Ikaw at ako ay inaanyayahan din upang ihanda ang dadaanan ni Jesus. Kaya nga ang darating na Pasko ng Pagsilang ay paalala ng ating buhay ay isang tuloy-tuloy na paghahanda para kay Jesus. Ang hamon ay hindi lang maghanda ng panlabas na bagay tulad ng dekorasyon o regalo, kundi higit sa lahat, ihanda ang ating mga puso. Katulad ng ginawa ni Juan Bautista, tayo rin ay tinatawag na maghanda ng daan para sa Panginoon, sa ating sarili at sa iba. Paano nga ba natin pinaghahandaan ang pagdating ni Jesus? Paano nga ba natin ihahanda ang ating sarili? Paano nga ba natin ihahanda ang ating puso upang ang pagdating ni Jesus ay lubusang matanggap? Sa panahon ngayon, marami tayong inaasikaso, napakarami nating pinagkakaabalahan, pero tanungin nga natin ang ating sarili, handa na nga ba ako sa pagdating ni Jesus? Nakikita ba natin ang kilos ng Diyos sa ating buhay? Nakikinig ba tayo sa mga paalala niya? Kamusta ba ang aking puso? Nakahanda na ba ito sa pagsilang ni Jesus? Anong klaseng puso ang madadatnan niya? Malinis na puso ba? O puso na puno ng galit? Puso na puno ng inggit?
puso na napakarumi dahil sa kasalanan. Ihanda natin ang ating sarili at puso sa pamamagitan ng paglilinis nito. Kaya nga ang sakramento ng kumpisal ay isang magandang paghahanda upang malinis na puso, upang sa malinis na puso natin maisilang si Jesus. Ang panahon ng Adbyento din ay panahon na kung saan tayo ay inaanyayahan na patawarin na ang nakasamaan ng loob. Batiin na ang matagal mo nang hindi kinakausap. Matuto tayong magpakumbaba. Matuto din tayong maging mapagbigay at habaan ang pasensya at pangunawa sa iba kaysa sa panghuhusga. Sapagkat sa mga ganitong mabubuting gawa, na ihahanda natin ang ating sarili. Sapagkat sa pamamagitan ng ganitong mga gawa, na ihahanda natin ang ating mga puso para sa pagsilang ni Jesus. Mahal na poong Jesus Nazareno, bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan upang makilala ang iyong presensya sa aming araw-araw na buhay. Tulungan mo kaming maging handa, hindi lamang para sa iyong pagsilang, kundi para sa iyong patuloy na pagdating sa aming buhay, upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, isinugo ng Diyos sina Elias at Juan Bautista upang paalalahanan ng mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas ng mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap manampalataya naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya ng ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makabahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Adbyento. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ituwid ang aming mga daan sa panahong ito ng Adbyento upang kami ay maging handa sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin isip
darating. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita namin kay San Juan. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubok at ibibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Hintay kami sa iyong pagbalik, gabi at araw kami nananabik, pinapinangsala ang dusa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtitiis. Halina, O Jesus,
ko ang iyong bayan, palayain mong lubos. Naasam namin ang iyong pagdatal, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Jesus, hangad namin liwanag mong tunay, na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayan, kalingain mong lubos. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, maaari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyahan po ang lahat na sumubaybay. Available na po ang opisyal ng kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagdanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus. Ipagkalobong ang paghahaing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan ang lahat para matubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba na namin
pinipinto mo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, tinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.